Kumusta sa inyong lahat? Ngayon, may pag-uusapan tayong isang napakalalim na tanong. Kailan nga ba talagang masasabi na kumpleto o ganap na ang pagtubos? Tara't himayin natin yan. Sige, simulan natin sa pinakagitna ng bulong talakayan na to. Ito yung tanong na gagabay sa atin. Kailan ba talaga nagiging ganap ang pagtubos para sa tinatawag na tunay na templo? Alam nyo, ito yung klase ng tanong na talagang hinahamon ang pag-unawa natin, di ba? Tungkol sa oras at sa hustisya ng Diyos. Okay, para maging malinaw ang daloy ng usapan natin, ito yung magiging guide natin. Dadaan tayo sa bawat punto, step by step, para masundan natin ng maayos yung buong argumento. So, unahin nating ilatag yung problema. Kasi, ayon sa source natin, may dalawang magkaibang klase ng pagtubos. At dito na nagsisimula yung hiwaga na gusto nating malutas. Para mas madaling maintindihan, inihahalin tulad ng teksto ang lahat ng ito sa isang tunay na templo sa langit at isang makalupang lugar na tinatawag na Hades. So ang tanong talaga, kailan ba natatapos yung unang bahagi, yung pagtubos mismo sa templo? Teka muna, bago tayo dumiretso sa tanong na kailan, kailangan muna nating malaman ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang pagtubos ayon sa konteksto ng may akda. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang pagtubos o sokjo ay yung kompletong pag-aalis ng kasalanan. Pero di lang basta pagbura. Ang ideya ay gawin itong parang hindi kailanmang nangyari. Pero may mas specific pang kahulugan yan. At eto na nga yun, dito nagiging napaka-specific ng may akda. Para sa kanya, may formula ang pagtupos. Hindi lang sapat na hutulan yung mga nagkasala, dapat kasama rin yung tuluyang pag-alis sa mismong posibilidad na magkasala pa ulit. Kailangan parehong mangyari yan. So ayon sa ating source, may dalawang pangunahing pananaw na nagtatalo kung kailan na talaga nangyayari itong pagtubos na ito. Dito na tayo sa gitna ng debate. Okay, kaya ang pinag-uusapan talaga rito ay yung timing. Yung unang pananaw, sinasabi na tapos na ang pagtubos sa templo sa unang pagkabuhay ng mag-auli at yung 7 salot para na yon sa Hades. Sa pangalawang pananaw naman, yung 7 salot daw ay bahagi pa rin ng pagtubos sa templo, kaya pagkatapos pa nito, makukumpleto ang lahat. Magkaibang magkaiba, di ba? Eto, tingnan natin sa table na to para mas malinaw. Sa view 1, ang susing kaganapan ay yung first resurrection at ang mga salot ay para sa Hades. Sa view 2, yung mga salot mismo ang kailangan para makumpleto ang pagtubos ng templo. At ang isang malaking implikasyon nito, sa view 2, hindi pwedeng pumasok sa templo hanggat di tapos yung mga salot. Diyan talaga sila nagkakaiba ng interpretasyon. Siyempre, pagkatapos ilatag ang dalawang panig, may pinili ang may akda. At hindi lang siya basta pumili, ipinaliwanag niya rin kung bakit iyon ang kanyang paniniwala. So malinaw kumampi ang may akda sa unang pananaw. Ang paniniwala niya, tapos na ang usapan sa langit, tapos na ang pagtubos doon, bago pa man bumuhos ang mga huling pagkatol dito sa lupa. At eto yung logic niya na napakaganda. Sabi niya, yung unang pagkabuhay na mag-uli, yun na yung ultimate proof, di ba? Yung katibayan na tama at totoo ang mga utos ng Diyos. Dahil sa patunay na to, nagiging perpekto ang free will ng mga anghel. At kapag perpekto na yun, wala nang posibilidad ng kasalanan sa langit. At dahil doon, kumpleto na yung unang bahagi ng formula ng pagtubos. Galing ng pagkakakonect, no? Okay, so paano naman to kumukonekta sa atin sa kapalaran nating mga tao? Ano ang epekto nito sa sangkatauhan? Kasi hindi lang ito tungkol sa mga anghel eh. Sinasabi sa teksto na kahit yung mga napatawad na, meron pa ring 3 grupo at kailangan pa ring malaman kung saan sila mapupunta. So, may 3 klase raw. Una, yung mga matuwid, yung may gawa. Pangalawa, yung mga masama, yung puro salita, kulang sa gawa. At pangatlo, eto yung interesante, yung mga hindi nasubok, yung mga naniwala, tapos namatay agad. Paano sila huhusgahan? 'Di ba? Kaya raw, kailangan pa ng final judgment. At dahil dyan, inilatag ng source yung sunod-sunod na mangyayari. May 7 salot, may paghatol sa hukbo ng halimaw, pagkukulong kay Satanas, hanggang sa Great White Throne Judgment, at yung final na pagtapon sa kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito yung proseso para sa pagtubos ng Hades. So dito na tayo sa huling punto na sa tingin ko siyang nagbibigay ng pinakamalinaw na sagot sa tanang natin sa simula. Ito yung nagbubuo ng lahat. At heto na ang pinaka-takeaway natin sa lahat ng ito. Ang pagtubos sa tunay na templo ay hindi katumbas ng pagtubos sa Hades. Uulitin ko, hindi sila pareho.
Magkaibang proseso yan na may magkaibang resulta. Kitang-kita nyo ang pagkakaiba, di ba? Sobrang linaw. Yung sa tunay na templo sa langit, ang pagtubos doon ay tungkol sa paglilinis at pag-preserve pang walang hanggan. Pero yung pagtubos para sa Hades, ibang usapan yon. Yon ay pagtubos sa pamamagitan ng paghatol, na ang dulo ay pagkawasak. So yung isa iniingatan, yung isa winawasak. Kaya iiwan ko sa inyo itong isang tanong para pag-isipan. Kung ang katarungan pala o pagtubos ay may dalawang mukha, ang pag-iingat at ang pagwasak, paano nito binabago ang pananaw natin sa kung ano ba ang talagang ibig sabihin ng katarungan? Isang malalim na bagay na sulit pagnilayan.